lubos na magtatagmasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumusunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang aking katiwala. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, sama-sama muli tayong nagkakatipon upang bigyan natin ng parangal at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak para sa Kanya. Alam mo ninyo, pagdating ko dito, talaga hong kitang yata hanggang ngayon, pawis na pawis ako. Dahil mula sa aming parokya sa Assumption sa Laberisa, Manila, nilakad papunta ng LRT. Tapos LRT, tapos lakad mula Carriedo, papunta rito. Edi hingal kabayo, no? Tagaktak ang pawis dahil medyo na-late na ako nakaalis sa amin. Kaya yung panahon pa naman natin ay mainit. Alam niyo, sa mga ganitong panahon talaga, ang dami mong maiisip na dahilan para hindi ka magpunta. Kaya hindi ko alam kung ilan sa inyo dito ang muntik nang hindi magsimba. Ang init ang layo, mainit, matraffic. Diba? Muntik na nating isipin yon. Muntik ka nang hindi magpunta ngayon. Kaya magpasalamat ka. Ikaw ay nakarating. Lahat ng nandito ngayon na naniniwala na sila'y tatanggap ng pagpapala at biyaya. Pumalakpak ng malakas na malakas. Sabihin natin ng sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, muntik na ako.
Montik na talaga. Alam nyo, araw-araw mga kapatid, yan ang isa sa mga hinaharap natin tukso sa buhay. Yung tayo ay matukso na gumawa ng maraming dahilan. Palusot. Sino sa mga miyembro ng pamilya ninyo ang champion dyan? Sino sa mga kasama mo sa trabaho ang champion dyan? Talagang lahat, mukhang nailista na niya lahat ng posibleng dahilan para malate, para hindi makapunta, para hindi makapagbigay, para hindi makagawa. Kahapon nandun ako sa Divisoria, kasama ko yung mga kapatid ko. May mga naniningil. Galit yung naniningil, walang nagawa eh. Ay, pasensya na. Walang barya. Bukas na lang. Sabi nung naniningil, kailan kaya? Na? Alam niyo mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, marahil nagtataka tayo. Bakit parang napuri pa yung tauhan ng daya? Gumawa siya ng paraan. Nag-isip siya ng dahilan. Pero mga kapatid, huwag nating kalilimutan. Ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang yung pagpuri noong Panginoon sa kanyang alipin. Ang issue rin dito ay ikaw at ako na madalas gumagawa ng dahilan. Ipinaglalaban pa natin, pinagsisiksikan pa natin. Naninindigan pa tayo sa alam naman nating mali. Sa alam naman nating masama, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam mo yan bago matulog na yung pinaglaban mo, na yung ginawa mong dahilan ay mali. Alam mo yan. Huwag mong lokohin ang sarili mo, huwag mong lokohin ang ibang tao. Kaya yan ang sinasabi ng ating ebanghelyo, huwag natin gawing dahil, tamo na, pinuri pa nga yung mandaraya eh. Okay lang pala yung ginagawa kong pandaraya. Ano ang sabi ng ating unang pagbasa? Tandaan natin, hindi dito ang ending ng buhay natin. May langit pa ring naghihintay. May langit pa ring inaalok ang Diyos. Kaya araw-araw, imbis na tayo ay nag-iimbento ng dahilan, araw-araw, sikapin mo naman na gumawa ng paraan. Sikapin mo naman gumawa ng paraan. Huwag ka kagad sumuko. Huwag ka kagad umayaw. Makinig ho kayo. Bigyan ka man ng mundo ng 10 dahilan para sumuko na. Lagi kang bibigyan ng Panginoon ng 100 paraan para mabuhay at lumaban ka. Amen? Yan ang lagi nating tatandaan. Bigyan ka man ng mga tao sa paligid mo, bigyan ka man nila ng maraming dahilan para umayaw ka na, para sumuko ka na, makinig ka. Araw-araw, bibigyan ka ng Panginoon ng libo-libong paraan. Kung gugustuhin mo, kung pipiliin mo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, itong ipakiusap natin sa Panginoon. Panginoon, huwag mo pong hahayaan na isuko ko lang sa mali, isuko ko lang sa masama, alang-alang lang sa kayamanan, sa pera, sa kapangyarihan, sa pwesto, sa kasikatan, ang ipinaglaban mong langit para sa akin. Huwag natin sayangin ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao. Kung bakit meron tayong Poong Jesus Nazareno. Dahil isa lang ang ibinigay niyang dahilan. Mahal niya tayo. Inililigtas niya tayo. Kaya araw-araw, taglay ang matibay nating pananampalataya. Huwag kang susuko. Huwag kang aayaw. Bigyan ka man ng mundo ng 10 dahilan para sumuko na, araw-araw, bibigyan ka ng Panginoon ng 100 paraan para mabuhay
para lumaban ka. Amen.